bago tayo pupunta doon sa ating main topic ay maaari bang makalimutan ko yung batiin lahat itong aking mga subscriber at mga followers. Ayun po, at pinapaabot ko po ang aking mapagpalang pagbati sa inyong lahat ng mga subscriber ko, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at mailayo kayo dito sa mga politikong mga kawatan. Ayan. At kita nyo naman po yung nasa Channel 7 sa balita na kung saan po ay marami po yung mga nagbabalik na mga senador, na mga dating senador ay nagbabalik at nagpapa-re-elect ulit. Kagaya po ni Manny Pacquiao at itong si Bong Revilla. At kung napanood niyo po yung sa Channel 7 na ang sinasabi po ni Bong Revilla ay ang tututukan daw niya ay itong mga drug addict. At kung kinakailangan po yan ay hulihin at iparehab. Samantalang nandiyan niya sa ticket ni Bangag. Ay bakit hindi mo na lang sinabi na itong si Bangag ay huhulihin mo at iparehab mo? Tingnan mo itong mga kalokohan ng mga saltik ng mga senador na ito. Diba? Ang laki ng kaltog sa ulo. Bago ka magturo sa iba, ay nandiyan sa paligid mo, nandiyan kasamahan mo, sa ticket mo, yung Bangag, ay bakit hindi yan ang sinabi mo na yan ang hulihin mo at iparehab mo? Talagang may mga saltik talaga itong mga kanito. Ito ba mga klaseng ito ang mga ibuboto ninyo? Kagaya ni Pacquiao. Ang sinasabi niya, lubog na raw ang Pilipinas. At naawa na raw siya sa mga tao. Tingnan mo itong mga panlilin lang itong mga nayupak na ito. Awang-awa na raw siya sa mga Pilipino. Dahil lubog na ang Pilipinas. Tapos nung tinanong, bakit tumikit siya dito kay Bangag, ang sagot niya, ay hindi pala. Maganda pala ang mga kalagayan nitong ating mga kababayang Pilipino. Hindi pala sila nagugutuman. Tingnan mo, takabangagan itong hayop na ito. Grabe. Anyway, ang dami pa po. Kagaya ang Lito Lapid na yan. Ay, Diyos ko, Mario Joseph. Lahat yan. Election na yan, yan ang nagpanukala, yan ang gumawa ng concurrent resolution number 10 na kung saan ay hindi na kailangan ang resibo, kundi certification na lang. Kaya tuloy, yan ngayon ang tinatamasa ang tambaluslos diyan sa mga executive concurrent resolution number 10 na yan. See? Itong Tito Soto ay ilang bang taon niya sila pabalik-balik diyan sa Senado? Di ba diyan na lang tumanda yung mga yan? May nabago ba sa buhay ninyo? Yan ang tanong ko. Pero sabi ko nga, masasabi ko lang po rito, ay bahala na po kayo. Ang sa akin po dito, siguro, nasabi ko na sa inyo, na wala na kayo ibubuto kahit isa sa kanila. Yan mga nagbabalik na yan, yung mga lumang mga mukha na yan, mga mukhang mga kanggaro, huwag nyo na ibuto yan. Tingin ko nga sa mga yan, demonyo eh. Ito yung talagang mga totoong nagpapahirap sa mga kababayan ko eh. Tapos nandiyan, babalik-balik sila. Maging mapagmatyag na po tayo mga kababayan. Dahil ng mga nandiyan sila, ang tanong ko lang naman kung may nabago ba sa buhay ninyo. Di ba wala? Pero sabi ko nga po, basta isa lang po yung masabi ko sa inyo, huwag na kayong magpagod para bumuto pa. Wala na kayong dapat ibuto sa mga hayop na yan, mga mukhang kanyan mga yan. Sigurado ako, anak ko, Diyos mio. Kaya nagkukumahog yung mga yan na para magpare-elect. Dahil nga, alam nila, napakaluwag ang magnakaw. Napakaluwag sa kanila kasi nga, Mario Joseph,
Anyway, sige. At pinapaabaya ko na po at talagang sawang-sawa na ako. Bahala na lang po kayo, basta sabi ko na po, wala na kayo ibubuto. Yung mga pauli-uli, mga mukha dyan, wala na kayo ibubuto dyan. Yun naman po ang may advice ko sa inyo. At ayaw ko pong pangunahan kayo, ayaw ko pong diktahan kayo. Ang sa akin pa lang po, iginaguide ko lang po kayo sa mga dapat ninyong ibuto. Kung maaari nga lang wala, dahil wala na akong nakikita talagang pan dito. Kung may mga bago man din, nakikita ko, magnanakaw din eh. Ha? Mga mukhang kwarta rin eh. Kaya sabi ko, kaya naggugumahol yan sila. Kasi nga, napakaaluan ang magnakaw dyan sa kanila. Pero yun, panibagong nakaw na naman yan. Kaya, mayroon pa bang pag-asa? Itong kababayan natin na umangat man lang sa buhay. Ang sagot ko po dyan, wala na pong pag-asa. Unang-una, napakatagal ko pong inobserbahan ang mga galaw nitong mga ito. Sa tuwing eleksyon na lang ay maririnig niyo kung ano-ano lahat ng mga pangako. Kaya yung sinasabi niya, Rebilla na yan, Ibong Rebilla na yan. Na ipapahuli daw niya yung mga bangag, yung mga drug addict dahil yan daw ang sumisira sa lipunan yung mga drug addict. So, bakit hindi niya ngayon pinangalanan itong katikit niya, itong partido niya? Na hindi yan ang siya na sinabi mo. Mas maganda pang pakinggan kung ang sinabi mo, Bong Rebilla, maging itong si Bangag, huhulihin ko ito, paparehab ko. Dapat ganoon. Pero anyway, ang masasabi ko lang po sa inyo mga kababayan, itong sa akin po ay pag-guide lang sa inyo. Pero nasa sa inyo pa rin po yan. At ang gusto kong iwan ng advice sa inyo, kung mayroong mag-abot sa inyo ng pira, kaliwat kanan tanggapin ninyo. Tapos huwag kayong bumuto. Yun lamang po ang masabi ko. Wala po ako nakikitang matino sa kanila. Wala po. Kaya hanggat itong bangag na ito nakaupo dyan, wala. Patuloy kayong dadapa sa kahirapan. Baka hindi lang kayo dadapa, baka tuluyan na kayong titihaya na hindi na kayo huhinga habang panahon dahil wala na kayong makain. Yan ang nakakalungkot na katotohanan, yung mga nangyayari sa atin. Tingnan nyo, sumibat pala sa ibang bansa, tapos may kasamang kung sino-sinong kasamang mga babae. Okay lang sana kung tumitigas pa. Kasi palagay ko hindi na tumitigas yan dahil unang-una sa kasisinghot niyang kasisinghot. Hindi nga lang singhot pala, higop na. Hindi na titigas yan. Pero nagdala pa rin ng babae. Para sa ganon, tingnan mo, yan ang pinagkakagastusan nitong bangag na ito. Diba? Nagwawalda sila ng pira pero napakarami nating mga kababayan ang gutom na walang masaing. Kaya sige, siguro tama na yung mga panko. Ayaw ko na magsalita yan. Alam nyo na po yan. Basta sinabi ko na po, alam nyo na yan. Kaya nga, dahil sa nakikita ko talaga wala ng pag-asa itong ating mga kababayan, kaya siguro ay kailangan na lang din natin siguro mag-isip at tulungan niyo po ako. At total mayroon namang akong initial na plano na. Ay siguro yun na lang po ang ating gagawin kasi kahit sino pa po ang maupo dyan, kahit sino pa po ang manalo dyan, sisiguraduhin ko po sa inyo, puro pangako lang yung mga yan. Kaya siguro, sarili na lang po natin ang ating intindihin. At sarili na lang natin yung ating pagyabungin kung ano man yung ating mga naiisip. Ano man yung ating mga plano, yun na lang po siguro ang itutuloy natin dahil wala na po ako nakikitang pag-asa pa na umunlad itong ating bayan. Bagkos lalo pa pong pahirap ng pahirap ang kalagayan nitong ating mga kababayan. Lalo na po itong mga talagang mahihirap nating kababayan. Di po ba?
Talagang grabe. Kaya ako minsan, nung kahapon lang pala, kahapon, sabi ko doon sa mga team ko, kayo na lang ang mag-ikot. Ikutan yung mga dati nating iniikutan dahil hindi na muna ako sasama. Unang-una, parang buryong na buryong ako at saka daming sumisiksik sa utak ko. Pangalawa, yung hindi ko kayang tingnan yung mga kalagayan nitong ating mga kababayan na paulit-ulit ko naman pong sinasabi yan na kapag binuksan ninyo yung kaldero nila, mababakas ninyo na isang taon na yatang hindi nalalapatan o nasasaingan yung mga kaldero nito mga ito. So salamat na lang sa ating Panginoon dahil kahit papaano ay hindi pa rin ako nauubusan na para suportahan itong mga ito. At hindi naman talaga tayo mauubusan diyan kahit pa buong buhay nila, buong buhay ko ay mahirap ubusin yung mga ibinigay sa akin at pinagkatiwala sa akin ng ating Panginoon. Kaya naman ang ginagawa ko ngayon, since na ako naman ang pinagkatiwalaan ng ating Panginoon, na ilagak sa akin iyang mga pwedeng itulong sa ating mga kababayan, kaya hindi naman tayo nagdadalawang isip na tulungan yan. Kaya nga lang po, at yun na lang pong team ko ang pinaiikot ko dahil hindi ko po talaga kayang makita, lalo pa yung mga sinasabi ko po na yung mga dating iniikutan namin, tapos yung mga iba naglalapitan, tapos bit-bit yung mga anak, tapos ang nandoon sa tsupon kape, at yun ang dinididi ng anak nila. Paano hindi madurog ang puso mo pagka ganyan ang makita mo? Tapos itong mga politiko, mga animal na ito, ganun na lang kung maglusto tayo ng pira ng bayan. Di po ba? Kaya talagang nakakadurog ng puso tingnan itong mga naobserbahan natin. Kaya nga po talagang sabi ko, sige kayo na lang muna, siguraduhin ninyo na maikutan nyo lahat at siguraduhin nyo na kahit paano ay mabigyan nyo sila ng pangsaing nila. So, ngayon kung ang inaasahan pa ninyo sa mga pangako nito mga politikong ito at aangat ang buhay ninyo, huwag na po kayong umasa. Wala po ako nakikita. Wala po. Bagkus lalo pa kayong ilulubog, lalo pa kanila kayong padadapain at habang nakadapa kayo, tatapakan pa kayo. Ganun po ang nakikita ko. Kaya wag na po kayong umasa. Kaya tayo na lang po ang gagawa ng paraan para sa atin lahat. At sinisigurado ko naman na sa pananampalataya natin ay hindi tayo mauubusan. Ganun lamang po. So siguro ay yung mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon, ngayon pa lang po ay kailangan nyo nang kilalanin ang ating Panginoon para sa ikagaganda ng buhay ninyo. Dahil wala na po kayong maasahan dito sa mga demonyong mga politiko, mga kawatan na ito. So, bago po tayo magpatuloy, siyempre, maraming salamat po doon sa mga bago, yung mga bago nag-subscribe po dito sa channel natin. Maraming salamat po sa inyong panahon na para magpa-subscribe sa iba, magpa-subscribe sa mga kaibigan, mga kakilala ninyo. Maraming salamat po dahil marami po yung mga nadagdag na subscriber natin. Yun nga lang po ay medyo kakaunti po yung sabi ko po, ito talaga itong kasalukuyan number ng subscriber natin. Nasa 72 na ba? O 72,000 na. Sa totoo lang po dyan, marami po dyan. Kung 72, sa totoo lang po, siguro yung 22 lang, 22,000 lang ang siguro ang mga solido
na sumusubaybay sa atin. Yung pong 50,000, yun po yung mga naunang mga subscriber na wala po basta nag-subscribe lang. At ang hindi po nila alam ay yung magiging kita nito ay sa inyo lahat yan mapupunta lahat. So yung pong iba dyan, sigurado po ako yung 50,000, kasi 72,000, yung 50,000 po dyan wala, parang kumbaga parang basura na lang yun. At nag-subscribe lang siguro, pero wala na. Pero ang hindi kasi nila alam ay habang patagal tayo ng patagal, ay may mga nagagawa tayong plano para sa inyong mga subscriber ko. So ibig sabihin, kasi nagbabase po ako dun sa views na aking ina-upload, ay ano ba yun, at in-upload ko kahapon ay 5,000 lang yata yung nag-views. Anyway, sabi ko naman po, hindi naman problema sa akin yan. Mag-views man kayo o hindi, sa akin po walang problema eh. Kaya lang po ang sinasabi ko po rito, ito pong channel na ito ang dapat nyong alagaan dahil nakapangalan lang po sa akin, ako lang po ang gumawa ng channel na ito, pero sa inyo po yan. Yun po ang hindi naintindihan ng mga nauna pang mga nag-subscribe. So ngayon po ay nasa inyo lang po. Basta sa akin, inilatag ko na po yung plataforma nitong ating channel na Berana Live Studio TV. Inilatag ko na po. Bahala na lang po kayo kung ano ang yung nasa puso ninyo. Kung ang nasa puso ninyo, bahala na dyan. Basta nag-subscribe ako, tapos ang kwento. Kung yun po ang nasa puso ninyo, so be it. Yun po eh. Kaya lang po yung ating pinapaliwanag dito na ang sinasabi ko po rito na ang magbibenepisyo po nito hindi po ako, kundi lahat po kasi ng kikitain nito ay sa inyo lahat na pupunta. Kaya wala po akong pakinabang dyan kung tutuusin. Bakit nga ba? Nagpapasubscribe ako. Kasi nga po, di ba, nailatag ko naman po yan dati. Na ang sinasabi ko po yan, kung maabot natin yung certain numbers ng ating subscriber, ay may mangyayari. Ano po yung unang mangyayari? Ngayon ko na po i-reveal. Ang mangyayari po dyan ay malamang sa malamang ay suicide ang gagawin ko dyan na para magpakawala ng usok dyan, magpakawala ng virus dyan, bahala na yung tatamaan. Yan yung unang plano. Para sana malipol na lang itong mga kawatang ito. Paano ko gagawin yon? Isa po akong scientist, at the same time, chemical engineer. Kaya alam ko po mag-formulate ng lason, alam ko mag-formulate ng virus, simpleng-simple ko lang pong gagawin yan. Yun nga lang, siyempre, ang kinoconsider ko doon, yung mga madadamay na mga kung wala namang kasalanan. Yan po yan. Pangalawang purpose, yun pong kung sakasakali man ay pwede nating ipanalo na yung numbers na subscriber natin, ay pwede akong tumakbo bilang kahit na isang congressman dyan man lang. At para sa, di ba sinasabi ko, para magkaroon lang ako ng access na mapuntahan, kasi since na congressman naman ako halimbawa, lahat ng mga kongresista dyan, ng mga opisina nila, pwede kong puntahan kasi congressman naman ako kung sakali. At ano ang purpose doon? Bibigyan ko lang naman sila ng sobre doon sa mga pintuan nila. At kapag binuksan nila yung sobre, malanghap lang nila yung Victoria's Secret para sana malipol na itong mga ito. Yun ang plano. Inireveal ko ito dahil nga hindi naman ako natuloy. Dahil hindi naman kayang ipanalo yung subscriber lang natin. Yan po yan. So ngayon, kung gusto pa ninyo ituloy yan sa 2028, ay di bahala po kayo. Wala po akong problema kung gusto ninyong ituloy yung inyong effort na magpa-subscribe sa mga kaibigan nyo. Ituloy nyo lang po. At titingnan natin sa 2028 kung pwede na. Hindi po ako tatakbo bilang congressman para iyon ang magiging
trabaho ko. Hindi po. Hindi ko po kailangan ang politika. Never pong pumasok sa utak ko yan. Ang gusto ko lang po rito, di ba, ang sinasabi ko rito, if ever na manalo man ako ng congressman or ano pa man dyan, ang purpose lang po yan yung may access ako sa mga opisina. At yun po ay 1 buwan lang. Hanggang 2 buwan lang akong mananatili dyan, magre-resign ako. Dahil sinisigurado ko, yung 1 hanggang 2 buwan ako mag-i-estudiyan, sisiguraduhin ko, lahat yan ay malilipol na yung mga kawatan na yan. Yun lang naman mga kawatan dyan, lalagyan ko ng sobre dyan sa mga pintuan nila eh. Alam ba nila kung saan galing yung sobre na yan? Ang kailangan ko lang magkaroon ako ng access. Ayaw ko naintindihan ninyo. Kasi kung ngayon wala, hindi ka makalapit dyan. Imagine mo, may congressman dyan 50 ang bodyguard. See? Tingnan nyo dyan. Paano ka makalapit dyan? Kaya yun na lang, yun ang naisip ko dati, napasukin ko lang yan, pangsamantala. Yung 1 hanggang 2 buwan lang. Pero hindi nga nangyari. So, titingnan natin next election sa 2028. So, bahala lang po kayo. Basta, nilatag ko na po ang plano. Kasi, sa totoo lang po, hanggat hindi nalilipol itong mga kawatang ito, wala po. Cycle lang po yan. Paulit-ulit lang po yan. At kahit kailan, hindi na po makakabangon itong ating mga mahihirap na kababayan bagkus mananatiling mga hampas lupa at patay gutom ito. Dahil sa kagagawan itong mga kawatan ito. Kaya yun dapat, wala nang solution dyan. Wala nang ano pa mga pwede pang gawin dyan sa mga yan. Kahit pa magpasa kayo ng bitay or death penalty, hindi po magagamot ng death penalty yan. Hindi po. Kasi unang-una, tingnan nyo nga yung mga nakakulong, na mga alam na talagang mga droga. Tingnan mo nga si Dilima, nakalabas. Kerwin Espinosa, nakalabas. Ayan, magkakandidato sa Leyte. Samantalang alam na yan na talagang nanira ng mga kabataan yan dahil dyan sa droga na yan kasi isang drug lord yan. Tingnan nyo yung mga nangyayari sa atin. Yun sana ang dapat nyong isipin at huwag kayong tutulog-tulog. Makiramdam kayong mabuti. Obserbahan nyo mabuti itong mga nangyayari sa atin. Yan po sinasabi ko. Wala na pong ibang solusyon kundi dapat malipol itong mga kawatang ito. At sino ang gagawa niyan? Kung sakali ako po ang gagawa niyan. Sinabi ko na po sa inyo, napakasimple ko lang po. 3 chemicals lang po yan. Ang content ng virus of lason na yan na pwede kong ibigay sa kanila. Sigurado po malilipol na yung mga yan. Pag hindi natulog ng mahimbing yan forever. Once na nalanghat nila, nabuksan nila yung sobrang ilalagay ko sa kanila. Once na nalanghat nila, sisiguraduhin ko. Ngayon nga lang, kung gusto kong magpakawala rito, ang problema nga lang, madadamay, pati mga bata rito, madadamay eh. Gusto ko nang mag-spray rito ng kun eh. Ilagay ko lang yan sa isang malaking kwan yan. Yung malaking paputok. Ilagay ko lang yan. Para sumimbulat do sa yung squid. Ano ba yung tawag yung gumaganyan? Yung pag sinindihan mo tayo may stick at tumataas na ganyan. Matawag dyan ng paputok. Hinalo ko yun dyan. Tapos na lipad ng hangin yan. Yung makakalanghap niyan, sigurado ako tulog. Napakadaling gawin ang lason or napakadaling gawin ang virus. Kung gugustuhin ko, lipol lahat yan eh. Ang problema nga lang, madadamay yung wala namang kinalaman. Kaya, ang pinakamaganda lang sana niyan,
pag ako nakapasok diyan sa Kongreso, siyempre nandiyan ako eh. Madali ko lang bigyan ng distributan ng mga sobre yung mga kawatan na yan. Dilipol lahat yung mga yan. Dapat yan talaga yun na. Wala nang ibang solusyon yan yun na. Hanggat hindi mo nalilipol, hanggat hindi mo natutudas itong mga kawatang mga politiko na ito, wala. Mananatiling mahirap itong dati ng mahirap, pahirap pa ng pahirap. At sana nga po ay ito na po yung nag-uumpisa na. Inuumpisa na po namin yung talagang madali ang pag-aaral dito sa ating ilalagay na kung sakasakali at dumating ang gira at virus man halimbawa, ay mayroon tayong ligtas na lugar na kung saan ay doon tayo magsama-sama. At yun nga po, yung ating napagkasunduan na dapat mayroon sa Luzon, Visayas at Mindanao, dahil yung ating mga kababayan na nandyan sa Mindanao, sa Luzon at sa Visayas, ay hindi na po sila maninibago ng environment. Kaya tama po yung nag-suggest at tama rin po yung mga komento ninyo. At yun na po yung napagkasunduan namin na sa lalong madaling panahon ay maumpisahan na yan. At dito po sa amin ay wala na po akong problema rito. At noon pa po yan nakaready na. Pero yung Visayas at Mindanao, ayun po, Bisaya ay lupa pa lang po yan kasi wala naman yan sa plano. At yun nga po sinasabi ko na noon pa po matagal ng panahon niya na mayroon po ako nabiling 25 hectares diyan. Hindi ko lang po sasabihin muna kung saan sa Bisaya. Dalawang Bisaya po ito. Bisayang Ilonggo at Bisayang Cebuano. Pero hindi po sa Cebu. Dito po sa Bisayang Ilonggo, mayroon po akong 25 hectares diyan. At Bisayang Cebuano, mayroon pong 35 hectares ako diyan. So yan po yung matagal ko na pong binili yan. So siguro po, bakit nga ba ako bumili ng mga ganyang properties noon pa? Kasi pa po nung nagtatrabaho ko noon sa airline, yan po yung mga inalok sa akin ng mga dating kasama ko. Kaya naman lumaki yan kasi nga yung mga kapitbahay nila, ibininta na rin sa akin, kaya po nadagdagan yan. So saka ko na po siguro i-mention dito dahil mahirap na. At yun pong Bisayang Cebu. Sige, sabihin na lang natin, Negros Oriental, yan na lang po. Meron po ako dyan sa Negros Oriental ng 35 hectares. At dyan po sa, hindi man eksaktong Iloilo, ayaw ko pong panin dyan. Meron po ako dyan na 25 hectares. So, yan po. Ang po problemahin na lang po natin ay talagang yung Mindanao. Ang po problemahin natin at pero madali lang po yan. Actually may mga nagme-message na po sa akin at actually napakamura nga lang yung inaalok at yan po ang pabibisitahin ko sa lugar kung okay ba. Kasi nga po hindi naman tayo kukuha ng lugar na kung saan ay nandoon din yung malapit din kayo sa mga virus halimbawa o malapit din kayo sa gira. Hindi po. Yung kagaya nung nagdidemand na dapat daw mayroon din daw dyan sa Metro Manila. Di po ba? Hindi po yun ang purpose natin na hindi po ako namimigay dito ng tirahan. Hindi po. Ang sinasabi ko po rito yung pagtataguan at yung shifting lugar kayo. Hindi, baka po hindi kasi naiintindihan ng iba. Baka po inaisip, magbibigay ako ng housing, hindi po. Imaginin mo, dapat din daw meron dyan sa Metro Manila. Lalayo nga tayo doon sa disgrasya eh. Di ba? Ilalayo ko nga kayo doon sa posibleng madidisgrasya kayo. Tapos magsasuggest ka dyan sa Metro Manila. Ano ka? Mario Joseph. Yan po sinasabi ko na hindi kayo nakikinig eh. Hindi kayo nanonood eh.
Kaya nga po, ilalayo ko kayo rito eh. Di po ba? Ay, yung Metro Manila, hindi, binomba na lang yan dyan. Ang Mariosep. Ang sinasabi ko po rito, yung ilalayo ko kayo doon sa safety na lugar na kung saan ay ligtas kayo. Yung dito po sa amin sa Mindoro, sigurado na po ako na safety na. Kasi matagal ko na pong dinivelop ito. Yung pong nandyan na lupa ko, yun ang sinasabi niya sa dalawang Bisaya na yan, yan po ay talagang safety ng lugar yan. So yun po ang ikuko natin. Ang gagawin natin isang komunidad yan. Iiwas ko po kayo sa tiyak na kamatayan kung sakali. Yun po yun. Hindi ko po sinabi rito na patatayuan ko kayo ng bahay dyan sa Metro Manila. Ay kung ako nga ayaw kong tumira dyan sa Metro Manila, pero may bahay ako sa Metro Manila. May bahay ako sa Antipolo. May bahay ako sa Bulacan. Pero nandyan ba ako? Wala. Hindi po ganun ang sinasabi ko rito. Kung sakasakali po may dilubyo, ang dinidiscuss ko po yun dati, yung sinasabi ko na baka magpakawala ang China ng nuclear. Dahil kung nuclear ang pakakawala ng China na yan, lason. Napakahuhusay ang China ang gumawa ng lason at virus. Yan po ang tandaan ninyo. Diyan yung matatagpuan yung magagaling na mga scientists, chemists. Yan, diyan sa China nyo matatagpuan. Kaya hindi ba't ang sinasabi ko diyan dati, may tinuro ako diyan dati if ever. Yun pong kalamansi at saka sili. Di po ba? Nalimutan nyo na yun. Yung mga iba naman hindi pa nakapanood doon, yun ang problema sa inyo, hindi nyo napanood. Kasi kapag dumating yung virus na China, yun ang hindi kayo makakaligtas kasi hindi nyo napanood yung tungkol sa kalamansi at saka sili. Tingnan nyo nung COVID-19. Nagla-live lang ako. Anong itinuturo ko dati? Talbos lang ng sampalok ang ngatain nyo. Ibabad nyo sa bibig ninyo kung lalabas kayo. Yung mga sumunod sa akin, kahit nagpagala-gala sila, may nagka-COVID ba? Wala po, zero. Pero yung kapitbahay ko mismo, na 3 kapitbahay ko, anong sabi nung itinuturo ko sa kanila? Bago kayo umalis, sabi ko maggata kayo ng talbos ng sampalok. Anong sabi nila? Kalokohan lang daw yung tinuturo ko. Yun ang sabi, kalokohan lang daw. At sabi ko, sige. Pagala-gala sila. Hindi nila sinunod yung itinuro ko. Anong nangyari sa kanila? Buong pamilya, patay. Nung pinag-aralan ko itong posibleng ipakakalat ng China na virus na ito, at ang resulta ng aming pag-aaral ay yung kalamansi naman at saka sili. Yung mga hindi pa nakakaalam niyan. Nandyan po yan sa video ko, hanapin niyo po dyan, nandyan. Yung kalamansi at saka sili. Yun ang maglilibre sa inyo kung sakali. Bakit tuloy-tuloy itong discussion ko tungkol sa dilubyo at saka gira? Bakit nga ba? May posibilidad nga ba na magkaroon ng dilubyo at saka gira? Kayo na po ang mag-obserba. Kagabi lang. Di ba? Ano yung balita? Di ba nandito na sa Pilipinas yung mga barkong panggira ng Germany, Australia, Japan at kung ano-ano pa, Canada? Di ba? Nandito na sa atin, dumaong na.
At ang pinapalabas ay, ano yun, exercise lang daw. Yung tao ng exercise lang daw, military exercise. Sino ang niloloko nitong mga hayop na ito? Ako ang paglulukuhin nyo o lolo kayo? Nandito, kahapon lang po nabalita yan kagabi. Kaya tuloy-tuloy lang po yung pagre-remind ko sa inyo. Unang-una, kung ikaw ay hindi ko subscriber at magko-comment ka sa akin dito ng hindi maganda, lumayas ka rito. Total, ang pinagsasabihan ko rito itong mga subscriber ko. Kasi sila lang naman ang naniniwala sa akin. Kayo, kung hindi ko kayo subscriber at ayaw nyo maniwala, di sige. Ang problema. Pero kung gusto niyo naman magpasakop, ay di mag-subscribe muna kayo bago kayo mapapasama rito. Yun po yan. Noon bang binili ko yung lupa na yan, ano ba ang purpose? Wala pong purpose. Oh. Pero ang pagkakaalam ko lang, magagamit yan balang araw. Yun ang nasa utak ko. Ay ngayon magagamit na. Oh. Kaya wag kayong kwan diyan, wag kayong yung comment ng hindi nyo naiintindihan yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko po rito ay magpo-provide ako ng paglalagyan sa inyo ng mga subscriber ko na magiging safety kayo, magiging maligtas kayo sa anumang dilubyong darating. Yun po ang pinoprovide ko. Hindi po ako magpo-provide dito ng house and lot na para ibigay ko sa inyo isa-isa. Hindi po ganun. Pagbibigay ako dyan sa Metro Manila ng bahay, hindi po ganun. Sinasabi ko po rito nga, ang original nga lang, dito lang sa amin sa Mindoro Kokop-kopin ko kayong lahat, pag-ipon-ipunin ko kayong lahat dito. Dahil nandito, develop na ito Nandito na. Lahat ng kailangan nyo nandito na. Pero since nga na ito mga ka-meeting ko nag-suggest na dapat na meron daw ang Bisaya at Mindanao, kasi nga, yun nga, ang dahilan, baka hindi sila maka-adapt dito sa environment. At isa rin po yung na-mention ko, na papaano itong ating mga kapatid na Muslim, habang kumakain kayo ng baboy, ay sila bawal naman silang kumain ng baboy, ay di parang ang laki ng, parang ininsulto natin sila at pinaglaway natin sila. Ganun ba? Hindi ko po gusto yung gano'n. Kaya yun po ang napag-usapan namin at nag-agree naman po kayo. Kaya yun po ang gusto kong madaliin na makapag-build up doon ng pwede ninyong tirahan. Hindi man matuloy ang dilubyong yan, doon na po kayo permanente. Bakit? Kagaya halimbawa kung ilan lang ba subscriber ko halimbawa sa Parteng Bisaya. Halimbawa na natin na 5,000. Napakaluwang po yung 25 hectares at saka yung 35 hectares. Hindi ko man kayo kaano-ano, mayroon akong ipinamana sa inyo. Di po ba? Kasi kung nandoon na kayo, ay, bakit paalisin ko pa ba kayo? Hindi na. Sa inyo na po yun. Pag namatay ako, sa inyo na yun. Once na tinanggap ko kayo doon, once na inaccept ko kayo doon, sa inyo na po yan. Pwede kayo magtanim-tanim doon. Ganun po. Pero ang ibig kong sabihin po, during itong halimbawa, gira, dilubyo kung ano man yan, hanggat nandyan kayo sa akin,
Wala kayong dapat alalahanin, hindi nyo dapat alalahanin na magugutom kayo. Yun po ang sinasabi ko. Lalo yung sinasabi ko dito sa Mindoro. Yun po yun eh. Kaya intindihin niyo po muna mabuti yung sinasabi ko. Mayroon din isa dyan nagsasabi na, sana dito rin sa amin sa ganito. Bigyan mo rin kami ng bahay. Ulol. Talagang tanga. Nakakabuisit itong mga ganitong tao. Hindi po ako namimigay ng bahay. Ang inaalok ko po sa inyo, yung iipunin ko kayong lahat dito sa isang lugar para maligtas kayo kung sakalit dumating ang gira or dilubyo. Yun po ang maliwanag. O ngayon, sasabihin nyo siya kay titira. O, yun na naman sasabihin nyo eh. O, bakit? Iimbitahin ko ba kayo kung wala kayong matirhan? Iimbitahin ko ba kayo kung patutulugin kayo sa puno ng balite? Ganun ba? Sa isang mga saltik to eh. Ito nagko-comment na mga ganito. Natural kung inimbita ko kayo rito, natural na doon na yun lahat na mayroon kayong tirahan. Para hindi kayo yun po yung sinasabi ko na kailangan po siguro na i-review ninyo yung mga videos ko muna. Okay? Bago po kayo magko-comment, i-review nyo muna. Simulan nyo po doon sa umpisa. Para po nasusubaybayan ninyo. Yun po sinasabi ko eh. Maliligaw at maliligaw kayo kung hindi nyo nasusubaybayan ang mga videos ko. Naawa po ako doon sa mga ganitong tao, sa totoo lang. Naawa ko. Kasi hindi po talaga nila naiintindihan. Doon po sa mga gusto, para gusto nyong alamin, i-review nyo po yung mga videos ko. Kasi sa totoo lang po, gusto ko na pong tanggalin yung magsalita ng tanga. Alam niyo po ba kung bakit? Ang dahilan ko po ron, kapag galit na galit ako, tapos hindi ko na pipigilan yung magsalita ng bobo at tanga, ramdam ko po na parang pinapalo ako ng ating Panginoon. Yan po ang totoo. Kaya lang po, bilang isang tao, minsan na talagang hindi ko na nakokontrol yung sarili ko sa sobrang galit. Kaya nakapagsalita ako ng ganon. Kaya nga po, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, talagang hindi magtatama yung comment ninyo at doon sa issue at doon sa topic kung hindi nyo napapanood ng buo ang ating sinasabi rito. Kagaya po yung sinasabi ko rito na ito pong channel na ito ay sa inyo po ito. At sinabi ko rin po na lahat po ng kikitain dito, mayroon po. May buwan-buwan pong pumapasok sa bank account. Pero hindi ko nga po wini-withdraw yan dahil nga iniipon pa natin para sa ganon ay maibigay ko rin po yan sa inyo. Pero ang sinasabi ko po rito, since na inyo ito, alagaan ninyo. Ano pong ibig sabihin ng alaga? Hihimas-himasin nyo ba? Paliliguan nyo ba? Pupulbusan nyo po ba? Hindi po ganun. Ang pag-aalaga po nito, kayo mismo ang tumangkilik sa mismong channel ninyo. Yun po ang ibig kong sabihin. Para sa ganun, may kita, mas malaki ang kita, mas malaki yung pagpaparti-partihan ninyo. Yun po yan. Hindi ko po kailangan dito ang pan. Anumang oras pwede kong i-sara ito. Channel ko. Hindi ko nga lang masara-sara. Dahil nga, hindi ko rin natitiis yung nakikita ko itong mga politikong mga kawatan na ito. Kaya hindi rin ako pwedeng tumahimik.
Yan po ang rason dyan. Noon pa pong Facebook Live ko dati, ha? Kaya po gumawa ako ng YouTube channel ko na ito dahil nga sa sobrang bullshit ko. Pero hindi ko po kailanman inisip na gumawa ako ng YouTube channel ko para pagkakitaan. Hindi po. Hindi ko po kailangan ng pera kahit ilan. Yan po yan. So muli, maraming salamat po doon sa mga nagbigay ng oras para mag-subscribe, para magpa-subscribe. Ganun naman po yan. Idirekta nyo na pong isend doon sa Tareq Hassan Mirza. Kagaya po yan, may nagtatanong pa kung saan daw ba isisend yung pa-subscribe. Ayun po isa pa yan. Ay kung hindi ka ba naman ayaw ko na magsalita ng tanga ing-ing na lang, ing-ing. Kung hindi ka ba naman ing-ing, magtatanong ka pa, nandiyan na nga yan sa video dati. Ay kung wala dito sa video makikita mo, dito sa ibang video mo tingnan, nandiyan po yan, ng Tareq Hassan Mirza. Yun po ang sinasabi ko. Kaya nga po ang sinasabi ko rito, hindi nga ninyo maintindihan hanggat hindi ninyo napapanood yung video. May magtatanong pa dyan kung paano raw sumali. Sumali ka doon sa kwan. Doon sa kay Bangag, doon ka sumali. Kasi Bangag ka rin eh. Ay kung di ka ba naman ing-ing, magtatanong ka kung paano sumali, nagkakagulo na yung mga kasamahan mo, ikaw, ing-ing ka pa rin. Di ba? Kawawa kayo, sinasabi ko sa inyo. Halimbawa ko na, nandyan, alam ko na ngayon na bukas ay magbubumbahan na. Kung hindi nyo halimbawa pinanood yung aking sinasabi, ay di ba bubumba na lang kayo na, mabubulaga na lang kayo, yun ang sinasabi ko di ba? Yan ang gusto kong ituro sa inyong lahat Binigyan ko na kayo ng mga example. Pero bakit ba okay lang sana kung hindi ka magtatanong kung paano sumali. Di wag ka na lang sumali kung hindi mo alam, di ba? Huwag ka na lang sumali. Pero wag ka na lang magtanong kung paano sumali dahil nga kung magtatanong pa ay talagang ing-ing ka. Mario Joseph, halos araw-araw ko sinasabi yan. Ngayon ko na lang hindi naglalagay-lagay dyan ng kung ano-ano. Kasi ako, nagsasawa na kasi ako Kaya hindi ko nga dinidiscuss yan kung paano sumali. Ang masasabi ko lang, panoorin mo yung video, i-atras mo. Magmula sa video na ito, i-atras mo na i-atras. Doon mahahagip mo kung paano sumali. Ganun lang yun. At huwag ka nagiging ing-ing sa sarili mo. Dahil yung ing-ing, yan ay kamamatay mo. Nakabuisit Ay, ang hirap magpaliwanag, no? At makikiusap lang po ako sa inyo, doon po sa mga nakakaintindi. Halimbawa po, pag may nakita na po kayo, may nabasa na po kayong halimbawa comment na ganon, yung mga ganon po bang comment na kaingingan, sana po kayo na po ang sumagot. Kayo na po mismo ang sumagot na, hoy, ikaw, ing-ing, bago ka makasali ito, magpa-subscribe ka muna. Ganon. Ito, turuan niyo po. Kasi po, pag nababasa ko yung mga ganong comment na talagang nadidistract ako. Sa totoo lang na parang nasisira yung diskarte ko. Hindi tuloy ako makapag-isip. Minsan na ganon, lalo na kung makabasa akong mga ganong kaingingan. Kasi sa naawa ako, nangihina ako Ang ginagawa ko, hinihiga ko na lang. Tapos hindi na kayo naawa sa 175 years old. Tapos pinapairal nyo pang kaingingan nyo. Mario Joseph. Ay. Kayo na po sumagot. Sagutin nyo po. Ikaw na tarpulano kang ing-ing ka, para malaman mo kung paano sumali dito sa palaro ng raffle na ito, ay ganito ang gagawin mo. Naintindihan mo ba, ing-ing? Ganun kayo na po sumagot. Pakiusap lang po, Pakiusap lang po. Kasi talagang
ko, Mario Joseph. Diba? Basta po, maraming salamat po doon sa mga talagang nagbibigay ng oras para magpa-subscribe sa channel ko. Uulitin ko lang naman, hindi po masasayang yang inyong pagod, yang inyong oras na para magpa-subscribe dito sa Birana Live Studio TV na kung saan ay sa inyo po ito. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo. At hayaan ninyo, hindi naman po ako tumitigil na kausapin ang ating Panginoon na ibaba na rin sa inyo ang swerte para sa inyo. Kasi unang-una po, ang ating Panginoon lang ang magbababa, ang gagawa ng programa para sa inyo. At muli, ay tinataas ko po ang aking mga kamay para sa lahat po ng aking mga subscriber na may mga sakit, may mga problema sa buhay. Sana manawari ay tanggalin na po ngayon na ng ating Panginoon ang inyong mga sakit na yan. Maraming salamat sa ating Panginoon at siyempre, mahal na mahal ko po kayong lahat.